Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 3, Good Manners and Right Conduct, Week 6, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga paraan ng wastong pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata. At nasasabi na ang pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata ay nakapanghihikayat na magtulungan sa pagpapabuti ng kapaligiran nang maipakikita ang pagiging mapagmalasakit. Mga bata, sa palagay ba ninyo kayo ay mapagmalasakit na bata? Kung oo, itaas ang inyong kanang kamay. Sa mga nagtaas ng kamay, ano ang inyong pagkaunawa sa pagiging mapagmalasakit? Tandaan, maraming paraan upang maipakita ang pagiging mapagmalasakit. Halimbawa, ang hindi pagkakalat at pangangalaga sa kalikasan ay gawain ng isang mapagmalasakit na tao. Ngayong linggo ay pag-aaralan natin kung ano-ano pa nga ang mga ibang pamamaraan upang maipakita o maisakilos ang pagiging mapagmalasakit. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan na inyong nakita? Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga paraan ng pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pangangalaga sa kapaligiran. At nasasabi na ang pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata, ay nakapanghihikayat na magtulungan sa pagpapabuti ng kapaligiran nang naipakikita ang pagiging mapagmalasakit. Ngayon, sino rito ang nangangalaga sa kapaligiran? Sino ang nagtatapon ng basura sa tamang basurahan? Sino naman ang hindi makalat sa paaralan at sa tahanan? Ngayong araw ay pag-uusapan natin at tutukuyin ang mga paraan ng pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pangangalaga sa kapaligiran. Ngunit bago yan ay magkakaroon kayo ng individual na gawain. Narito ang mga panuto. Una, sabihin ang salitang tama kung ang litratong nasa pisara ay tungkol sa paraan ng pangangalaga sa kapaligiran. Pangalawa, kung hindi naman, sasabihin ang salitang mali. Punan ang patlang ng mga letra upang mabuo ang tamang salita. Una, paligid ng isang lugar na pinamumuhayan ng isang tao, hayop o halaman. Pangalawa, pag-aalaga sa kapakanan o ikabubuti ng isang tao, hayop o halaman. Pangatlo, kumikilala sa obligasyon, pananagutan o kaya tungkulin. Ating talakayin ang pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Kapaligiran, pangalagaan, kahit sa simpleng paraan. Ang nanay ni Berto ay may mga pananim sa kanilang bakuran. Isang araw, si Juan, kaibigan ni Berto, ay bumisita sa kanilang tahanan. Sa kanyang galak at pagmamadali, natapa siya sa mga pananim ng nanay ni Berto. Agad siyang humingi ng tawad. Naatasan si Berto at Juan na ayusin ang nasirang pananim at magtanim ng panibago. Masaya itong ginawa ng magkaibigan. Ngayon mga bata, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang nangyari kay Juan? Ano ang magandang katangian na pinakita ni Juan sa kwento?
Anong paraan ng pagmamalasakit ang ipinakita ni Juan at Berto sa kapaligiran? At maaari ba kayong maglahad ng sariling karanasan na may katulad ng naranasan ni Juan? Para sa inyong pangkatang gawain, narito ang mga panuto. Una, papangkatin natin ang klase ukol sa inyong pagkakaupo o by row. Pangalawa, pumili ng leader sa bawat pangkat. Pangatlo, ako ang magtatanong sa lahat ng pangkat. Pang-apat, tatayo ang leader ng grupo kung alam ang sagot sa katanungan. Panglima, kung sinong pangkat ang may pinakamataas na tamang sagot ay siyang mataas ang puntos sa pangkatang gawain. At pang-anim, titingnan natin kung sasang-ayon ang klase sa sagot ng grupong nauna tumayo. Narito naman ang mga tanong. Kung nakakita kayo ng kaklase na nagtatapon ng basura sa bintana at hindi sa basurahan, ano ang inyong gagawin? Kung may nakita kayong nang aabuso ng aso o pusang gala, ano ang inyong gagawin? Kung mayroon kayong kaibigan na ayaw makibahagi sa paglilinis na isasagawa ng inyong paaralan, ano ang inyong gagawin? Punan ang graphic organizer. Ngayon mga bata, sino ang gustong sumagot at punuan ang graphic organizer? Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Magkakaroon tayo ng larong thumbs up and down. Narito ang mga panuto. Una, itaas ang kamay na naka-thumbs up kung abot ang kakayahan ang isasaad kong sitwasyon. Pangalawa, itaas ang kamay na naka-thumbs down kung hindi abot ng kakayahan ang isasaad kong sitwasyon. Ikonekta ang mga kahon na may pangungusap sa pamamagitan ng guhit papunta sa dalawa na bilog patungo sa tamang kasagutan na may nakasulat na wasto at hindi wasto. Ngayon sa inyong kwaderno, magsulat o iguhit ang isang hindi wastong paraan ng pangangalaga sa kalikasan. Narito ang mga halimbawa ng sagot, tulad na lamang ng pagkakalat sa pasilyo, pananakit sa aso o pusang gala, o pagsira sa mga pananim o halaman. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga paraan ng wastong pangangalaga sa kapaligiran katuwang ang kapwa-bata. At masasabi na ang pangangalaga sa kapaligiran katuwang ang kapwa-bata ay nakapanghihikayat na magtulungan sa pagpapabuti ng kapaligiran nang naipakikita ang pagiging mapagmalasakit. Mga bata, maraming paraan upang maipakita ang pagiging mapagmalasakit. Halimbawa, ang hindi pagkakalat at pangangalaga sa kalikasan ay gawain ng isang mapagmalasakit na tao. Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral kung ano-ano pa ang mga ibang pamamaraan upang maipakita o maisakilos ang pagiging mapagmalasakit. Naalala pa ba ninyo ang mga napag-usapan natin kahapon tungkol sa mga kilos o gawain na nagpapakita ng wastong paraan ng pangangalaga sa kalikasan? Kung tama ang ginagawa sa aking sasabihing sitwasyon, kayo ay pumalakpak. Kung hindi naman ay sabihing mali. Para sa guro, kung may mag-aaral na naiiba ang sagot, maaaring tanungin siya kung bakit ganoon ang kanyang sagot.
At kung mali ang sagot ng mag-aaral, kaya siya naiiba, mahinahong ipaliwanag kung bakit mali ang kanyang sagot. Bilang mga batang mapagmalasakit, sino sa inyo ang handang makilahok kung sakaling magkaroon ang paaralan ng programa patungkol sa tree planting? Sa mga nagtaas ng kamay, tumawag ng ilang mag-aaral na magbabahagi kung ano ang kanilang ideya patungkol sa tree planting. Batay sa mga naging sagot ng mga mag-aaral, mahalagang mabigyan ng diin sa puntong ito na mayroong iba't ibang paraan ng pangangalaga sa kalikasan. Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga paraan ng wastong pangangalaga sa kapaligiran katuwang ang kapwa-bata. At nasasabi na ang pangangalaga sa kapaligiran katuwang ang kapwa-bata ay nakapanghihikayat na magtulungan sa pagpapabuti ng kapaligiran nang maipakikita ang pagiging mapagmalasakit. Mga bata, kalakip ba ng pangangalaga sa kapaligiran ang pagiging mapagmalasakit? Ikaw ba at ang iyong mga kaibigan ay nangangalaga sa kapaligiran kahit sa mga simpleng pamamaraan? Ngayong araw ay pag-uusapan natin at tutukuyin ang mga paraan ng pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pangangalaga sa kapaligiran katuwang ang kapwa-bata. Maglaro tayo! Handa na ba kayo? Mga panuto, ang kaliwang bahagi ng klase ang mga magsasakilos ng sitwasyon na ibubulong ng guro. Ang kanang bahagi ng klase ang manghuhula ng isinasakilos ng kanilang kaklase. Naintindihan ba ng lahat? Narito naman ang mga halimbawa ng sitwasyon na ibubulong ng guro. Tandaan mga bata na ang simple ay pangkaraniwan at madaling unawain o gawin. Ang paraan ay ang anumang ginagawa upang matupad ang isang bagay, hakbangin para sa ikalulutas ng suliranin. Ang katuwang naman ay ang taong karamay sa anumang gawain. Ating talakayin ang pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata. Magbasa tayo. Handa na ba kayo? Magkaibigang makakalikasan. Sina Berto at Juan ay magkaibigan. Tinuturuan ni Berto si Juan kung paano mag-alaga ng halaman. Dahil rito, nahilig si Juan sa iba't ibang klaseng pananim. Bukod sa nagbibigay ito ng saya sa kanya, nagiging sangkap pa ang mga pananim ng kanilang ulam sa araw-araw. Ngayon, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang magandang katangian na pinakita ni Juan at Berto sa kwento? Ano ang magandang dulot sa buhay ng tao at kapaligiran ng mga ginagawa ni Juan at Berto? Maglahad ng sariling karanasan na may pagkakatulad sa karanasan na nailahad sa kwento. Peer work. Narito ang mga panuto. Una, hahanap kayo ng inyong kapareha. Pangalawa, maghanda kayo ng isang papel at lapis. Pangatlo, isusulat ang salitang tama kung nararapat ang sitwasyon at mali naman kung ito ay hindi wasto. Pang-apat, babasahin ko ang mga sitwasyon. Pang-lima, magkakasundo kayo kung anong sagot ang inyong isusulat. Pang-anim, itaas ang papel na may lamang kasagutan. At pang-pito, babanggitin ko ang tamang sagot upang malaman ang tamang kasagutan. Narito naman ang mga sitwasyon. Punan ang graphic organizer. Magkakaroon tayo ng isang gawaing pang-individual. Narito ang mga panuto. Una, pumalakpak kung abot ng kakayahan ang isinasaad kong sitwasyon. Pangalawa, huwag pumalakpak
kung hindi abot ng kakayahan ang isinasaad kong sitwasyon. Isulat sa inyong kwaderno ang check kung tama ang inilalahad at X naman kung ito ay mali. Magkakaroon tayo ng team pair share. Panuto, hahanap kayo ng inyong kapareha. Pag-uusapan ito ng inyong kapareha. Pagkatapos ay sagutin ang tanong. Ano ang iyong gagawin kung mayroon kang kaibigan na mahilig magkalat sa kapaligiran? Bibigyan lamang ng tig-1 minuto ang bawat isa upang makapagbahagi. At igalang ang sagot ng bawat isa. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na iisa-isa ang mga paraan ng wastong pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata. At naiuugnay na ang pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata ay nakapanghihikayat na magtulungan sa pagpapabuti ng kapaligiran nang naipakikita ang pagiging mapagmalasakit. Tandaan, maraming paraan upang maipakita ang pagiging mapagmalasakit. Halimbawa, ang pagkatutong mag-recycle ay gawain ng isang mapagmalasakit na bata. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral kung ano-ano pa nga ang mga wastong paraan ng pangangalaga sa kapaligiran. Naalala pa ba ninyo ang mga napag-usapan natin kahapon tungkol sa mga kilos o gawain na nagpapakita ng wastong paraan ng pangangalaga sa kapaligiran? Kung tama ang ginawa sa aking sasabing sitwasyon, kayo ay pumalakpak ng 2 beses. Kung hindi naman, ay pumadyak ng 2 beses. Bilang mga batang makakalikasan, sino sa inyo ang handang magtanim at mag-alaga ng halaman mula sa pagiging munting butil hanggang sa ito ay mamunga? Sa mga nagtaas ng kamay, tumawag ng ilang mag-aaral na magbabahagi kung bakit sila handang mag-alaga ng halaman. Mayroong iba't ibang paraan ng pangangalaga sa kalikasan at isa lamang halimbawa nito ang pagiging responsable sa pag-aalaga ng halaman hanggang sa ito ay mamunga. Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na iisa-isa ang mga paraan ng wastong pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata. At naiuugnay na ang pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata, ay nakapanghihikayat na magtulungan sa pagpapabuti ng kapaligiran nang naipakikita ang pagiging mapagmalasakit. Mga bata, kapwa-bata ba ninyo ang inyong mga kaibigan? Katuwang ba ninyo ang isa't isa? Ano sa palagay ninyo ang kalakip ng pagiging katuwang na kapwa-bata? Kayo ba ay magtutulungan para alagaan ang kapaligiran? Ngayong araw ay pag-uusapan natin at tutukuyin ang mga paraan ng pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Narito ang mga panuto. Una, ang unahang bahagi ng klase ang mga magsasakilos ng sitwasyon na ibibigay ng guro. Pangalawa, ang likurang bahagi ng klase ang manghuhula ng isinasakilos ng kanilang kaklase. Naintindihan ba ng lahat? Narito ang mga sitwasyon na ibubulong ng guro.
Buuin ang crossword puzzle. Ang mabubuong salita ay may kaugnayan sa ating aralin ngayong araw. Gamitin ang mga kahulugan sa ibaba upang mapadali ang pagsasagot ninyo sa gawain. Ating talakayin ang pangangalaga sa kapaligiran, katuwang ang kapwa-bata. Pag-anyaya sa kapwa-bata. Sa kanilang klase, sina Berto at Juan ay nagsimulang mag-anyaya sa iba pa nilang mga kamag-aral na matuto mag-alaga ng halaman. Kung kaya nilang mag-alaga ng halaman sa kanilang tahanan, panigurado ay matututunan rin nilang alagaan ang mga puno sa kapaligiran. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang ginawa ni Juan at Berto? Anong magandang dulot sa buhay ng tao at kapaligiran ng mga ginawa ni Juan at Berto? Maglahad ng sariling karanasan na may pagkakatulad sa karanasan na nailahad sa kwento. Mga panuto. Magpapakita ko ng larawan. Tatayo kayo kung ang larawan nagpapakita ng nararapat na pangangalaga sa kapaligiran. At uupo naman kung ang larawan ay nagpapakita ng di nararapat na pangangalaga sa kapaligiran. Para sa individual na gawain, narito ang mga panuto. Una, kumuha ang lahat ng mag-aaral ng papel o kwaderno. Pangalawa, sa inyong papel, iguhit o magsulat ng 3 hanggang 5 gawain na maaari ninyong gawin pag-uwi ng bahay na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Pangatlo, pag-uwi ninyo hanggang bukas ng umaga ay dapat na magawa ninyo ang mga gawain na inilista ninyo. Pang-apat, pagkatapos magsulat ng mga mag-aaral ay maaaring tumawag ang guro ng 3 mag-aaral na magbabahagi ng kanilang naisulat. Pang-lima, matapos makapagpabahagi ang mga mag-aaral ay itataas ang kanang kamay at susunod sa sasabihin ng guro. Ngayon ay mangangako tayo na gagawin ang mga naisulat ninyo. Itaas ninyo ang inyong kanang kamay at sumunod sa sasabihin ko. Ako si Teacher Ali at ako ay nangangako na gagawin ang mga gawaing aking inilista mamaya pag-uwi ko sa aming tahanan. Punan ang graphic organizer. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Magkakaroon tayo ng isang gawain. Narito ang mga panuto. Una, iguhit sa hangin ang check gamit ang inyong daliri kung abot ng inyong kakayahan ang isasaad kong sitwasyon. At isakilos ang X gamit ang mga braso kung hindi abot ng iyong kakayahan ang isasaad kong sitwasyon. Isulat sapat lang ang kahanga-hanga kung tama ang ipinapahayag ng pangungusap at magbago naman kung mali. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Papangkatin ang klase sa 4.
sasagutan ng pangkat ang katanungan na ito. Ano ang inyong gagawin kung mayroon kang kaibigan na kahanga-hanga sa pangangalaga sa kapaligiran? Halimbawa ng sagot, akin siyang tutularan, nakagagalak magkaroon ng kaibigan na responsable sa murang edad. Pangatlo, bibigyan lang kayo ng 3 minuto upang matapos ang gawain. At pang-apat, iuulat ng pangkat ang kanilang sagot sa unahan sa loob ng 2 minuto bawat pangkat. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na iisa-isa ang mga paraan ng wastong pangangalaga sa kapaligiran katuwang ang kapwa-bata. At naiuugnay na ang pangangalaga sa kapaligiran katuwang ang kapwa-bata ay nakapanghihikayat na matulungan sa pagpapabuti ng kapaligiran nang naipakikita ang pagiging mapagmalasakit. Maraming paraan upang maipakita ang pagiging mapagmalasakit. Naalala pa ba ninyo ang mga halimbawang ating nabanggit noong mga nakaraang araw? Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral kung ano-ano pa nga ang mga wastong paraan ng pangangalaga sa kapaligiran. Naalala pa ba ninyo ang mga napag-usapan natin noong mga nakaraang araw tungkol sa mga kilos o gawain na nagpapakita ng wastong paraan ng pangangalaga sa kapaligiran? Kung tama ang ginawa sa aking sasabihing sitwasyon, kayo ay gumawa ng hugis puso gamit ang inyong mga kamay. Kung hindi naman ay gumawa kayo ng puso na may biyak gamit ang inyong mga kamay. Noong nakaraang mga araw ay pinag-usapan natin ang mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran at kalakip nito ang pagiging mapagmalasakit. Ngayong araw naman ay susuriin natin kung ito ay inyong naisapuso at naisadiwa. Mayroong iba't ibang paraan ng pangangalaga sa kalikasan at isa lamang halimbawa nito ang pagiging responsable sa pag-aalaga ng halaman hanggang sa ito ay mamunga. Sa araw na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang na iisa-isa ang mga paraan ng wastong pangangalaga sa kapaligiran katuwang ang kapwa-bata. At naiuugnay na ang pangangalaga sa kapaligiran katuwang ang kapwa-bata ay nakapanghihikayat na magtulungan sa pagpapabuti ng kapaligiran nang naipagkikita ang pagiging mapagmalasakit. Nahihikayat ka ba ng iyong kapwa-bata na pangalagaan ang kapaligiran? Sa ano-anong paraan maaaring maging mapagmalasakit ang iyong mga kapwa-bata? Ngayong araw ay pag-uusapan natin at tutukuyin kung paano naiuugnay ang pangangalaga sa kapaligiran katuwang ang kapwa-bata at mga paraan ng pagiging mapagmalasakit. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ano sa palagay ninyo ang mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran? Ang ilang maaaring maging sagot ay pagtatapon ng basura sa tamang basurahan, pagsuway sa kaklaseng nagkakalat, hindi pagkakalat sa pasilyo, hindi pagkakalat sa tahanan, hindi pagdura sa kalsada, pagtatanim ng halaman, pagwawalis ng tuyong dahon, at pagdidilig ng mga halaman. Tandaan mga bata na ang pagtutulungan ay ang paggawa ng sama-sama sa ikatutupad ng isang nais. Ang segregate o magbukod naman ay ang proseso ng paghihiwalay at pag-aayos ng mga bagay batay sa kanilang katangian o uri para sa mas maayos na pagtatapon ng basura. At ang recycle ay ang proseso ng pagkumberte ng mga basura para maging bagong materyales at bagay. Ating talakayin ang pangangalaga sa kapaligiran katuwang ang kapwa-bata. Kami ay mapagmalasakit. Dahil inanyayahan ni Berto at Juan ang kanilang mga kaklase, lahat sila ay nahilig na sa pagtatanim.
Ito ay magandang simula upang mas maging mapagmahal sila sa kalikasan at mas pagbutihan nila ang pangangalaga sa kapaligiran. Bilang mga kapwa-bata, tulong-tulong sila sa kanilang adhikaing alagaan ang inang kalikasan. Ngayon, sino-sino ang tauhan sa kwento na nabanggit? Ano ang ginawa ni Juan at Berto? Anong magandang dulot sa buhay ng tao at kapaligiran ng mga ginawa ni Juan at Berto? Maglahad ng sariling karanasan na may pagkakatulad sa karanasan na nailahad sa kwento. Para sa inyong pangkatang gawain, narito ang mga panuto. Una, papangkatin natin ang klase ukol sa inyong pagkakaupo. Pangalawa, ibibigay ko ang katanungan na inyong sasagutan. Ano-ano ang mga mabisang paraan ng pangangalaga sa kapaligiran? Paano masasabi na kayo ay mapagmalasakit na bata? At bakit mahalaga ang pagiging mapagmalasakit na bata? Pangatlo, magbabahagi kayo sa inyong pangkat na kinabibilangan ukol sa inyong karanasan. Naalala pa ba ninyo ang mga gawain na inilista ninyo kahapon? Bisitahin natin itong muli. Magtaas ng kamay ang nagawa ang lahat ng kanilang inilista. Magtaas ng kamay ang may nagawa na lampas kalahati. Magtaas ng kamay ang may nagawa na mas kaunti sa kalahati. Punan ang graphic organizer. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Magkakaroon tayo ng isang gawain or finger play. Mga panuto. Gamitin ang hintuturo at hinlalaking daliri sa kanyang kamay na makagagawa ng hugis check kung abot ng kakayahan ang isasaad kong sitwasyon. Pangalawa, gamitin ang hintuturo ng daliri sa kanan at kaliwang kamay na makagagawa ng hugis X kung hindi abot ng kakayahan ang isinasaad kong sitwasyon. Kulayan ang larawan ng mga bata na nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran. Isulat ang mga pangungusap sa ibaba ng larawan. Ngayon, papangkatin ang klase sa 5. Pag-uusapan ng pangkat ang mga paraan ng pangangalaga sa kapaligiran. Mag-e-ensayo sila ng dala-dalaan sa loob ng 3 minuto batay sa kanilang kasagutan. At bibigyan ng tig 2 minuto ang bawat pangkat upang isakilos ang kanilang kasagutan sa harap ng klase. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa. Naipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit at naipipigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikatlong markahan, ikatlong lagumang pagsusulit sa GMRC Grade 2. Mahusay mga bata. End of Week 6. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!